Ibinigay ko ang lahat, hindi sa aking nag-iisang anak, hindi sa aking dugo at laman. Ibinigay ko ito sa babaeng nag-alok sa akin ng isang basong tubig habang ang sarili kong anak ay nag-alok sa akin ng lason na nakabalot sa isang ngiti. Marahil ay iniisip ninyo, anong klaseng ama ang gagawa nito? Isang amang baliw? Isang amang walang puso? Siguro nga, pero bago ninyo ako husgahan, pakinggan ninyo muna ang aking kwento. Nagsimula ang lahat sa isang text message. Dumating ito noong Martes, bandang 7:43 ng gabi. 8 buwan. 8 buwan ng nakabibinging katahimikan ang lumipas sa pagitan namin ng aking anak na si Marco. 8 buwan akong umupo sa harap ng patay na telebisyon, naghihintay sa isang tawag na hindi dumating. Sa loob ng 8 buwan, ang kalungkutan ang naging aking almusal, tanghalian at hapunan. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay sumisigaw sa pangalan ng aking asawang si Isabel at sa alaala ng isang pamilyang minsan ay buo. At pagkatapos dumating ang text mula kay Marco, 3 simpleng pangungusap na bumuhay sa aking natutulog na puso. Dad, maghapunan tayo sa Biyernes. Tayong dalawa lang, miss na kita. Miss na kita, ang mga salitang iyon parang musika sa aking pandinig. Binasa ko ito ng paulit-ulit, nanginginig ang aking mga kamay. Sa wakas, naaalala pa pala ako ng aking anak. Ang lahat ng sakripisyo ang pagtatrabaho ko mula umaga hanggang gabi para lang mabigyan siya ng magandang buhay na marahil, hindi pala nawala ng saysay ang lahat ng iyon. Bumuhos ang pag-asa sa aking dibdib. Sa mga sumunod na araw, ang bahay na dati kulay abo ay nagkaroon ng kulay. Naglinis ako. Inahit ko ang aking balbas na ilang buwan ko ng pinabayaan. Pinakintab ko ang aking mga lumang sapatos at pinlantsa ang kaisa-isang disenteng polo na natitira sa akin. Para akong isang binatang muling manliligaw. Manliligaw sa pagmamahal ng sarili kong anak. Ngunit may isang maliit na tinig sa aking isipan. Isang anino sa sulok ng aking kagalakan, masyadong formal, masyadong perpekto ang kanyang mga salita. Pero sino ba ako para magreklamo? Ito na ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Noong Biyernes, dumating ako sa kanyang bahay, ang parehong bahay kung saan ko tinuruang magbisikleta ang aking apo. Habang paakyat ako sa hagdan, may naramdaman akong kakaibang lamig, patay ang mga ilaw, maliban sa isa na kumikislap sa may kainan. Kumatok ako at dahan-dahang bumukas ang pinto. Pero hindi si Marco ang sumalubong sa akin, hindi ang aking manugang. Ito ay si Lorna, ang kanilang kasambahay. At ang nakita ko sa kanyang mga mata ay takot. Purong takot. Sir Roberto, bulong niya, nanginginig ang kanyang boses, at ang kanyang mga mata ay palingalinga sa loob ng madilim na bahay. Huwag po kayong pumasok. Hindi ko naintindihan. Nasaan si Marco? May problema ba? Hinawakan niya ang aking braso, ang kanyang mga daliri ay malamig na parang yelo. Parang awa niyo na po, magtiwala po kayo sa akin. Umalis na po kayo rito. Kaagad. Umalis. Iyon ang mga salitang sinabi niya sa akin. Umalis. Matapos ang 8 buwan, matapos ang lahat ng aking pag-asa, ito ang sasalubong sa akin. Isang pakiusap na umalis na puno ng takot. Sila, ang sarili kong pamilya, ay may inihandang hapunan para sa akin. Isang hapunan na hindi ko malilimutan. Akala nila, sa isang pirma lang sa mga dokumentong nakapatong sa kanilang mesa, matatapos na ang lahat. Akala nila, tapos na ang kwento ko, pero ang hindi nila alam, iyon pa lang ang simula. Hindi ito paghihigante, hindi. Ang ginawa ko ay pagbibigay ng katarungan. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito na nagpabago sa aking buhay, magpakailanman, mangyaring mag-subscribe po kayo sa aming channel. At kung hindi po abala, pakisabi na rin po sa comments kung tagasaan po kayo nakikinig ngayon. Malaking tulong po iyan sa amin. Ang mga salita ni Lorna ay parang matalim na yelo na tumusok sa aking dibdib. Huwag po kayong pumasok, umalis na po kayo rito kaagad. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa takot na malinaw na nakaukit sa kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan, naglakbay ako dito na puno ng pag-asa na may ngiti sa aking mga labi
handa nang yakapin ang aking anak pagkatapos ng 8 buwan ng pananabik. At ito ang sasalubong sa akin, isang saradong pinto at isang babala mula sa kanilang kasambahay. Tinanong ko siya kung nasaan si Marco, kung may masama bang nangyari, ngunit ang tanging isinagot niya ay isang mabilis na pag-iling at isang pakiusap na puno ng desperasyon. Parang awan niyo na po, Sir Roberto, magtiwala po kayo sa akin. Huwag po. Bago pa ako makasagot, dahan-dahan niyang isinara ang pinto at naiwan akong mag-isa sa dilim ng beranda, nalilito at nasasaktan. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na kabog ng aking puso. Hindi ko na maalala kung paano ako nakababa sa hagdan. Ang mga binti ko ay parang may sariling isip at tinala ako pabalik sa aking lumang kotse na nakaparada sa kabilang kalye. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang manibela. Ang utak ko ay nagtatalo. Sinasabi ng isang bahagi na umalis na ako na sundin ang babala ni Lorna. Ngunit ang puso ko, ang puso ng isang ama, ay hindi kayang iwanan ng anak niya nang hindi nalalaman kung ano ang nangyayari. Kaya't hindi ko pinaandar ang makina. Umupo lang ako roon sa dilim, nagmamasid. Nagtago ako sa likod ng salamin ng aking sasakyan na parang isang estranghero sa sarili kong buhay. Ilang minuto ang lumipas na parang mga oras at pagkatapos, biglang nagliwanag ang buong bahay. Isa-isang nagsindi ang mga ilaw na parabang isang kurtina sa entablado ang biglang itinaas at ang palabas ay magsisimula na. At anong klaseng palabas nga ba ito? Mula sa aking kinauupuan, kitang-kita ko ang loob ng kanilang kainan. Hindi ito isang pamilyar na hapunan, walang pagkain sa mesa, walang tawanan. Ang nandoon ay 2 lalaking hindi ko kilala, nakasuot ng mamahaling Amerikana at may dalang mga itim na portfolio. At kasama nila ang aking anak na si Marco at ang aking manugang na si Cynthia. Seryoso ang mukha ni Marco, may kausap sa telepono. Si Cynthia naman, nakaitim mula ulo hanggang paa, ay mabilis na binabasa ang mga papeles na parabang hinahabol siya ng oras. Doon ko naintindihan, hindi ako inanyayahan para sa isang hapunan. Inanyayahan ako sa isang bitag. Habang pinapanood ko sila, sumilip si Lorna sa bintana. Nagtama ang aming mga mata sa gitna ng dilim. Nakita niya ako. At sa isang kilos na hinding-hindi ko malilimutan, dahan-dahan siyang humiling. Isang tahimik na mensahe na nagsasabing, "Tama po ang ginawa ninyo." Pagkatapos, lumapit si Marco sa malaking bintana. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang pluma, at sa ibabaw ng isang dokumento na inabot sa kanya ng isa sa mga abogado, pumirma siya. At pagkatapos, ngumiti siya. Hindi isang simpleng ngiti, ito ay isang ngiti ng tagumpay, isang ngiti ng kasakiman. Ang ngiting iyon ang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa aking puso. Naalala ko ang kanyang sinabi noong namatay ang kanyang ina habang umiiyak siya sa aking balikat. "Ako na po ang bahala sa inyo, Dad." Ang pangakong iyon ngayon ay naging abo. Sa sandaling iyon, ang aking anak, ang aking dugo at laman ay pumirma sa aking hatol at ginawa niya ito nang may ngiti sa kanyang mga labi. Nanlabo ang aking paningin, hindi ko alam kung dahil ba sa aking hininga sa salamin o dahil sa mga luhang nagsimula ng mamuo sa aking mga mata. Ang aking pamilya, ang aking sariling pamilya, ay nagtaksil sa akin. Nagmaneho ako palayo sa gabing iyon nang walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay naging mga guhit na lamang sa aking paningin, isang magulong pagpipinta ng sakit at pagkalito. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ngunit ang isip ko ay lumilipad pabalik sa nakaraan. Pabalik sa panahon kung kailan nagsimula ang lahat ng ito. Hindi ito nagsimula sa gabing iyon, hindi. Ang mga ugat ng pagtataksil na ito ay mas malalim, matagal nang nakatanim sa lupa ng aming pamilya. Nagsimula ito sa isang bahay, ang aming lumang bahay. Ang tahanan na itinayo ko para sa aking asawang si Isabel. Ang bawat sulok ng bahay na iyon ay may alaala niya. Ang amoy ng kanyang nilulutong adobo tuwing linggo, ang tunog ng kanyang halakhak habang naghahabulan kami sa hardin, ang init ng kanyang kamay sa pasamano habang pinapanood namin ang paglubog ng araw.
Nang siya ay pumanaw, ang bahay na iyon ang naging aking santuwaryo. Ito ang tanging lugar kung saan nararamdaman ko pa rin siyang kasama ko. Ngunit para kay Marco at sa kanyang asawang si Cynthia, ang bahay ay isa lamang asset. Isang ari-arian na kailangang ibenta, isang malaking halaga ng pera na natutulog lang. Dad, sabi ni Marco isang araw, ang kanyang boses ay walang pasensya. Hindi praktikal na panatilihin ang bahay na iyon, masyadong malaki para sa iyo. Malaki ang buwis na binabayaran natin para sa isang bahay na walang nakatira. Ang mga salita niya ay tumusok sa akin. Hindi ito walang nakatira, sagot ko. Nandito ang nanay mo. Doon, nakita ko ang iritasyon sa kanyang mukha at sumingit si Cynthia, ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Laging ganoon ang tono niya kapag gusto niyang magtunog na makatwiran. Hindi po malusog ang mabuhay sa nakaraan, Don Roberto, sabi niya. Hindi ko napigilan ang aking sarili. At hindi rin malusog ang mabuhay ng walang mga ugat, Hisha, tugon ko. Tumayo siya, halatang nayamot, at diretsyong sinabi ang gusto niyang sabihin. Tama si Marco. Kung maibebenta natin iyon, pwede nating gamitin ang pera para sa investment. Hindi ito tungkol sa pagbura ng mga alaala, kundi sa pagkuha ng mga oportunidad. Ang salitang natin, pwede natin gamitin. Tinitigan ko siya. Natin? Tanong ko. O baka naman, ikaw? Doon na nagalit si Marco. Hinampas niya ang mesa. Dad, tama na! Huwag mo siyang atakihin! Hindi ko siya inaatake, sabi ko. Ang aking boses ay basag na. Pinoprotektahan ko lang ang kakarampot na natitira sa akin. At iyon ang sandali. Ang sandali kung saan sinabi niya ang mga salitang sumira sa lahat. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Kung mas pipiliin mong mamuhay kasama ng mga multo, Dad, huwag mo akong asahang sasamahan ka. Pagkatapos ng mga salitang yon, umalis sila. At kasama ng kanilang pag-alis ay ang 8 buwan ng katahimikan. 8 buwan kung saan unti-unti kong naramdaman na totoo nga mas pinili kong manirahan kasama ng multo ng aking asawa kaysa harapin ang katotohanang ang aking anak ay naging isang estranghero. Ngayon, habang nakaupo ako sa aking kotse sa isang madilim na sulok ng syudad, naintindihan ko na. Ang pagtatalo naming iyon ay hindi lang tungkol sa isang bahay. Ito ay tungkol sa mga halaga. Ito ay tungkol sa pagmamahal laban sa pera. At sa gabing iyon, sa harap ng kanyang bahay, malinaw na kung sino ang nanalo sa laban na iyon, ang pera. At ako ang natalo. Kinabukasan, ang katahimikan sa aking bahay ay mas mabigat kaysa dati. Ang bawat tunog ay umietso, bawat anino ay tila nanunukso. Pagkatapos, tumunog ang aking telepono. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-alinlangan akong sagutin, ngunit may kung anong nagtulak sa akin. Hello? Mahina kong sabi. Sir Roberto, nanginginig ang boses sa kabilang linya. Si Lorna po ito. Agad na nanindig ang aking mga balahibo. Lorna, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong ko. Sinusubukang kontrolin ang panginginig sa aking sariling boses. Hindi po ako pwedeng magtagal, bulong niya. Kailangan po natin magkita. Mahalaga po ito. Nagkasundo kami na magkita sa isang lumang kapihan sa may istasyon ng tren, isang lugar na bihira ng puntahan ng mga tao. Isang lugar na perpekto para sa mga lihim. Pagdating ko roon, halos walang tao. Ang amoy ng lumang kape at alikabok ang sumalubong sa akin. Umupo ako malapit sa bintana at naghintay. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang dagok sa aking dibdib. Paano kung hindi siya dumating? Paano kung nahuli siya? Pagkatapos ng 15 minuto, nakita ko siyang pumasok. Wasyodol, nakasuot siya ng madilim na jacket at malaking salamin sa mata, ngunit hindi nito maitago ang kanyang kaba. Lumapit siya sa aking mesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Nang subukan niyang kunin ang tasa ng kape, natapon ang kaunti. Huminahon ka, Lorna? Sabi ko, walang nakatingin sa atin. Umiling siya. Hindi niyo po naiintindihan, sir? Kapag nakita nila akong kasama kayo, mawawalan po ako ng trabaho or mas malala pa. Ang mga huling salitang yon. Mas malala pa. Doon na ako nagsimulang kabahan ng husto. Sabihin mo sa akin ang totoo, Lorna. Ano ang nangyayari?
Huminga siya ng malalim na para bang kumukuha ng lakas ng loob at sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang mga linggo ng mga kakaibang tawag, ang pagdating ng mga sobre, ang pagbabawal ni Cynthia na pumasok siya sa study. At kagabi narinig niya ang isang pag-uusap na hindi niya dapat narinig. Isang pag-uusap tungkol sa akin, nanlamig ang buo kong katawan. Tungkol sa akin, tumango si Lorna. Sinabi niya na narinig niyang sinabi ni Cynthia na kailangang magmukhang isang aksidente ang lahat. Na pagkatapos ng Biyernes, walang sino man ang maghihinala. Paulit-ulit na umaling-awngaw sa isip ko ang salitang iyon. Anong klaseng aksidente? Ang plano po nila, sabi ni Lorna, ang kanyang boses ay halos pabulong na, ay anyayahan kayo para sa hapunan, para saktan kayo. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga, hindi ako makapaniwala. Ang sarili kong anak, ang aking dugo. Hindi, bulong ko, nagkakamali ka lang siguro. Tumingin sa akin si Lorna. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at takot. Sana nga po, sir, pero narinig ko po mismo ang sinabi ng asawa niya. Kung hindi pipirma ang matanda sa mga papeles, kailangan nating ayusin ito sa ibang paraan. Mga papeles? Anong mga papeles? Dito, may kinuha si Lorna mula sa kanyang bag, isang nakatuping sobre. Nakita ko po ito sa kusina, nasa isang folder na may pangalan ninyo. Inabot niya ito sa akin. Sa loob, may mga kopya ng dokumento mula sa notaryo. Ang nakasulat sa itaas, Sesyon ng mga Karapatan sa Ari-Arian, Roberto Lopez. At sa ilalim, ang pirma ko. O halos kamukha ng pirma ko. Pero, hindi ko ito pinirmahan, bulong ko. Ang aking mundo ay nagsimulang umikot. Alam ko po, sabi ni Lorna. Kaya po sinabi ko sa inyong umalis, kung pumasok po kayo kagabi, wala po kayo dito ngayon, nakausap ko. Napakapit ako sa mesa. Ang aking anak, ang aking manugang, hindi lang nila binalak na nakawin ang lahat ng mayroon ako. Binalak nilang kitilin ang aking buhay. Pag-alis ko sa kapihan, ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Ang mga salita ni Lorna, ang mga dokumento sa aking kamay, ang plano ng isang aksidente, lahat ng ito ay umuugong sa aking isipan na parang isang walang katapusang bangungot. Nagmaneho ako pauwi, ngunit ang pamilyar na daan ay tila naging estranghero. Ang bahay na minsan ay naging kanlungan ko ay parang isang malamig na puntod. Pagpasok ko, inilapag ko ang mga peking papeles sa mesa sa tabi ng litrato namin ni Isabel noong aming kasal. Tinitigan ko ang kanyang ngiti, isang ngiti na puno ng pagmamahal at tiwala at napuno ng kahihiyan ang aking puso. Paano ko hahayaang mangyari ito sa pamilyang binuo namin? Paano naging ganito kasakim ang anak na pareho naming pinalaki? Buong gabi, hindi ako nakatulog. Naglakad-lakad lang ako sa loob ng bahay, bawat hakbang ay isang paggunita. Naalala ko ang unang araw ni Marco sa eskwela, ang pag-iyak niya dahil ayaw niyang iwanan ng kanyang ina. Naalala ko noong tinuruan ko siyang magbisikleta, ang pagkahulog niya at ang mabilis na pagtayo para subukan ulit. Saan nawala ang batang iyon? Saan napunta ang anak ko? Aksidente? Naisip kong pumunta sa pulis. Pero ano ang sasabihin ko? Na ang sarili kong anak at manugang ay may planong patayin ako? Titingnan lang nila ako, isang matandang lalaki na marahil ay nagsisimula nang malimutan ang mga bagay-bagay. Ang ebidensya ko? Isang kopya ng papeles mula sa isang kasambahay na tiyak na itatanggi ang lahat para sa kanyang trabaho. Sasabihin nilang ito ay isang away pamilya lamang. Magmumukha lang akong isang baliw na ama na gumagawa ng kwento laban sa kanyang mabait na anak. Hindi iyon ang tamang daan. Kailangan ko ng isang bagay na mas malakas. Kailangan ko ng isang bagay na hindi nila inaasahan. At sa gitna ng aking desperasyon, isang pangalan ang pumasok sa aking isipan. Mateo, ang aking matalik na kaibigan mula pagkabata, ang aking kumpare. Si Mateo ay isang taong laging may solusyon sa bawat problema, isang taong matalas ang isip at matatag ang loob. Nagretiro na siya at naninirahan sa isang maliit na bahay sa probinsya, malayo sa gulo ng syudad. Kinuha ko ang telepono at tinawagan siya.
Nang marinig niya ang aking boses, ang kanyang unang sinabi ay, "Roberto, anong problema? Ang boses mo ay parang boses ng isang taong nakakita ng multo." "Mas malala pa rito, Mateo," sagot ko. "Kailangan kita." Kinabukasan, nagmaneho ako ng ilang oras papunta sa kanyang lugar. Ang daan ay palikuliko, umaakyat sa mga bundok na parang sumasalamin sa magulong estado ng aking isipan. Pagdating ko, naghihintay na siya sa kanyang beranda, may hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Umupo kami at isinalaysay ko sa kanya ang lahat. Ang text message, ang babala ni Lorna, ang nasaksihan ko sa bintana, at ang mga dokumento. Nakikinig lang siya, hindi nagsasalita. Ang tanging reaksyon niya ay ang paminsan-minsang pagtango. Nang matapos ako, humigop siya ng kape at tumingin sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "So," sabi niya sa isang mahinahon ngunit nakakakilabot na boses, "gusto ka nilang patayin." Tumango ako, hindi makapagsalita. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa malayo, sa mga luntiang bundok. "Kung pupunta ka sa pulis, matatalo ka. Kung lalabanan mo sila ng harapan, mapapabilis lang ang plano nila. Kaya ano ang gagawin ko, Mateo?" Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pagkatalo. "Ano pa ba ang magagawa ko?" Tumingin siyang muli sa akin at sa pagkakataong ito may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "Gagawin natin ang gusto nila," sabi niya. "Ibibigay natin sa kanila ang gusto nila." "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ko. Ngumiti siya ng isang mapait na ngiti. "Kung gusto kanilang mamatay, Roberto, kung gayon, kailangan mong mamatay." Ang ideya ay napakabaliw, napakamapangahas na sa una ay natawa ako pero hindi siya nakikipagbiruan. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano, isang peking kamatayan. Kapag naniwala silang wala ka na, magiging kampante sila. Ibababa nila ang kanilang mga depensa, doon sila magkakamali. Doon lalabas ang kanilang tunay na kasakiman. Habang pinapakinggan ko siya, ang unang pagkabigla ay napalitan ng isang malamig na realisasyon. Tama siya, ito ang tanging paraan. Kung gusto kong talunin ng isang ahas, kailangan kong hayaan itong maniwala na natuklaw na niya ako. Sa gabing iyon, sa tahimik na bahay ni Mateo, tinignan ko ang litrato ng aking asawa. "Isabel," bulong ko, "hindi ko ito ginusto pero kailangan kong gawin ito." Sa sandaling iyon, ang Roberto na biktima ay namatay at isinilang ang Roberto na handang gawin ang lahat para sa katarungan. Ang tunog ng mga sirena ang gumising sa akin mula sa isang mababaw na pagkakatulog. Ang tunog na iyon na karaniwang nagdadala ng takot at pangamba ay para sa akin musika. Isang senyales na nagsimula na ang palabas. Si Mateo sa kanyang pambihirang talino at mga koneksyon ang nag-ayos ng lahat. Ang plano ay simple ngunit delikado. Isang aksidente sa bahay. Isang pagkakahulog daw sa hagdanan. Isang maingat na isinulat na suicide note na nagpapahiwatig ng matinding kalungkutan at isang katawan na hindi na makikilala dahil sa sunog na sumunod. Siyempre, ang katawan ay hindi sa akin. Isang kontak ni Mateo sa isang lokal na punerarya ang nag-asikaso sa pagpapalit ng mga talaan at ang apoy na ang gumawa ng natitira. Isang kontroladong pagsabog sa aking lumang bahay ang nagselyo sa kwento. Mula sa kalayuan sa ligtas na kubo ni Mateo sa probinsya, pinanood ko ang lahat sa isang maliit at luma na telebisyon. Ang usok ay makapal at itim, umaakyat sa langit mula sa bubong ng lugar na minsan kong tinawag na tahanan. Isang reporter ang nagsasalita sa harap ng kamera, ang kanyang boses ay puno ng drama. Isang trahedya ang naganap sa tahanan ng retiradong negosyanteng si Roberto Lopez, sabi niya. Ayon sa mga paunang investigasyon, ito ay isang aksidente. Aksidente, ang parehong salita na narinig ni Lorna. Napaka-perpekto, napakalamig. Naupo lang ako roon, hindi makagalaw. Hindi ko alam kung iiyak ba ako para sa nasusunog na bahay o para sa pamilyang matagal nang naging abo bago pa man maghanap ang gabing iyon. Ang bawat sulok ng bahay na iyon ay isang alaala ni Isabel. Ngayon, lahat ay abo na lamang. Pumasok si Mateo sa silid na may dalang 2 tasa ng kape. "Salud yumaong kaibigan," biro niya, itinaas ang kanyang tasa. Hindi akong ngumiti. "Hindi ko akalain na ganito kasakit magpanggap na patay," mahina kong sabi. Sumagot siya,
Ang mga tunay na nabuhay lang ang nakakaramdam niyan. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa loob ng ilang oras, ang aking pagkamatay ay nasa lahat ng social media at mga lokal na pahayagan. Ang mga dating kaibigan ay nagsimulang mag-iwan ng mga mensahe ng pakikiramay. Maging ang mga kamag-anak na matagal ko nang hindi nakakausap ay nag-post ng magagandang salita. Ang kamatayan, naisip ko, ay may kakaibang kapangyarihan. Pinagbabati nito ang mga taong hindi nagkaroon ng lakas ng loob na magpatawaran noong nabubuhay pa. Ngunit ang bahaging pinaka-interesado ako ay hindi pa nangyayari, ang reaksyon ng aking anak. At nang sa wakas ay nakita ko siya sa harap ng mga kamera, naintindihan kong sulit ang lahat ng aking ginawa. Kinabukasan yon, ipinakita sa telebisyon ang harapan ng bahay ni Marco. Siya at si Cynthia ay nasa labas, napapaligiran ng mga mamamahayag. Nakasuot ng madilim na salamin si Marco, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig, sinusubukang magtunog na matatag. Ang aking ama ay isang komplikadong tao, sabi niya, hindi kumukurap na may tamang-tamang paghinto na para bang nagbabasa ng isang script, pero siya pa rin ang aking ama. Mamimiss namin siya. Sa kanyang tabi, si Cynthia ay nagpapanggap na nagpupunas ng luha. Tinanong siya ng isang reporter, "Ano po ang nararamdaman ninyo, Ginang, pagkatapos ng trahedyang ito?" Bumuntong hininga siya at sumagot, ang kanyang boses ay basag. "Gusto lang po naming isara ang kabanatang ito at ipagpatuloy kung ano ang gusto niya, kapayapaan para sa pamilya." Kapayapaan! Ang isang salita na sa kanyang bibig ay tunog lason. Sa gabing iyon, umupo kami ni Mateo sa harap ng telebisyon na may isang bote ng alak. "At ngayon, ano ang susunod?" tanong niya sa akin. "Maghihintay tayo," sagot ko. "Maghihintay saan?" tanong niya ulit. "Sa kanilang unang pagkakamali." At hindi nga sila nagtagal. 2 araw lang ang lumipas, lumitaw sa balita ang abogado na si Ramiro Peña, kasama si Marco. Inanunsyo nila ang pagbabasa ng aking last will and testament at ang paglilipat ng mga natitirang ari-arian. Hindi ko mapigilang tumawa ng mapait, ni hindi man lang nila hinintay na matapos ang pagluluksa. Halos hindi pa nailibing ang abo ng estrangherong inakala nilang ako, inaangkin na nila ang para sa kanila. Napangiti si Mateo. "Ang kasakiman," sabi niya, "ay may mas matalas na pangamoy kaysa sa isang aso." Ang sakit na naramdaman ko habang nasusunog ang aking bahay ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang peking kamatayan ko ay gumana. Ngayon, magsisimula na ang tunay na laban. Para mahuli ang isang manluloko, kailangan mong pumasok sa kanilang mundo, at ang kanilang mundo ngayon ay ang aking mundo. Ang kumpanyang binuo ko mula sa wala, kasama ang aking yumaong asawang si Isabel, ang Grupo Edan. Pagkalipas ng 1 buwan mula sa aking peking kamatayan, habang ang pulisya ay dahan-dahang isinasara ang kaso bilang isang aksidente at ang mga media ay lumipat na sa ibang iskandalo, kailangan kong gumawa ng hakbang. Hindi na sapat ang pagmamasid mula sa malayo. Kailangan kong makita sila ng malapitan. Kailangan kong marinig ang kanilang mga bulong. At para magawa iyon, kailangan kong maging isang taong hindi nila kailanman mapapansin. Sa tulong ulit ni Mateo, nakakuha ako ng isang bagong pagkakakilanlan, isang bagong pangalan, Manuel Rivas. 62 taong gulang, isang retiradong maintenance technician, isang pangalan na walang nakaraan, walang pamilya, walang kasaysayan. Ang klase ng tao na hindi mo titingnan ng 2 beses sa isang karamihan, perpekto para sa aking kailangan. Nang makita ako ni Mateo sa aking bagong uniforme, isang simpleng kulay abong overalls, isang pares ng makapal na salamin at isang sombrero, hindi niya napigilang tumawa. Mula sa isang negosyante, naging isang elektrisista, biro niya. "Kung makikita ka lang ni Isabel," ngumiti ako ng mapait. Pakapalakpakan pa niya ako dahil hindi ko ito ginawa ng mas maaga, sagot ko. Sa sumunod na linggo, naroon na ako. Ang gusaling ako mismo ang nagpagawa ay sumalubong sa akin na may kakaibang lamig. Wala na ang init at pamilyaridad na dati naming pinagsasaluhan ng aming mga empleyado. Ngayon lahat ay salamin, metal at mga security camera.
Ang mga pasilyo ay parang mga malamig na tunnel sa isang ospital. Ang unang araw ko ay ginugol ko sa pagpapalit ng mga pundidong ilaw sa ikatlong palapag. Walang nakakilala sa akin. Ang mga taon, ang puti kong buhok at ang aking balbas ay naging perpektong balat kayo. Ako ay naging invisible. At ang pagiging invisible na iyon ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Sa ikalawang araw nakita ko siya, si Cynthia. Bumaba siya mula sa elevator, napapaligiran ng dalawang lalaking naka-Amerikana. Tumatawa siya. Ang kanyang pabango, ang parehong pabango na ginagamit niya sa mga family gathering, ay pumuno sa pasilyo. Nang dumaan siya sa aking tabi, tiningnan niya ako, pero hindi niya ako nakita. Ang kanyang tingin ay tumagos lang sa akin na para bang isa lang akong bahagi ng pader. At ang kawalan ng pakialam na iyon ang pinakamasakit na sampal sa lahat. Namatay ako ng napakahusay na kahit ang aking berdugo ay hindi ako pinansin. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan kong obserbahan ang bawat kilos niya. Bawat pagbisita sa opisina, bawat pulong sa mga kasosyo. Nagsusulat ako ng mga tala sa isang maliit na kwaderno na itinatago ko sa aking toolbox. Gabi-gabi, pumupunta si Mateo para kunin ang impormasyon. Isang hapon, habang naglilinis ako ng mga salamin sa pasilyo, narinig ko ang isang bagay na nagpatigil sa aking paghinga. Nagsasalita si Cynthia sa telepono mula sa kanyang opisina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Oo, Ramiro, malapit nang maayos ang pera, sabi niya, tinutukoy ang kanilang abogado. Pero kailangan kong papirmahin si Marco sa huling dokumento. Huminto siya sandali. Hindi, wala siyang alam. Sasabihin ko lang na ito ay isang update sa insurance. Narinig ko siyang tumawa ng mahina. Sa pamamagitan nito magiging akin na ang lahat. At kapag lumitaw ang matanda, kung lilitaw man siya, wala na siyang ni isang sentimong makukuha. Nagsara ang aking kamao sa sobrang higpit na narinig ko ang paglagutok ng aking mga buto. Kailangan kong kumalma, kailangan kong maging si Manuel. Ang bawat salitang sinasabi niya ay isa pang piraso sa palaisipan at bubuin ko ito ng may pasensya. Isang gabi, habang palabas ako ng gusali, narinig ko ang aking tunay na pangalan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Roberto. Lumingon ako. Si Lorna, nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin, matapang at malungkot. Diyos ko po, bulong niya. Akala ko isa kayong multo. Sa isang paraan, totoo yon, sagot ko. Nagtago kami sa isang eskinita, niyakap niya ako. Alam kong hindi kayo namatay. Hindi ako makapaniwala na kukunin ng Diyos ang isang taong tulad ninyo sa ganoong paraan. Buhay ako, Lorna, sabi ko. Pero kailangan mong magpanggap na hindi mo alam. Ikinuwento ko sa kanya ang aking plano. Tumango siya. Makakaasa po kayo sa akin, sabi niya. May mga kontak pa rin po ako sa loob ng bahay. Kung babalik ang senyora, malalaman ko. Salamat, anak. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Ang aking pagiging invisible sa loob ng kumpanya ay hindi isang kahinaan. Ito ang aking pinakamalakas na sandata. Ang mga araw ay naging linggo sa loob ng gusaling iyon. Ang bawat araw ay isang pag-arte. Ako si Manuel, ang tahimik na maintenance man na nag-aayos ng mga sirang pinto at nagpapalit ng mga pundidong ilaw. Walang nakakaalam na habang nagwawalis ako ng sahig, ang aking mga tainga ay nakikinig sa mga usapan sa boardroom. Walang nakakaalam na habang nagpupunas ako ng mga salamin, ang aking mga mata ay nagmamasid sa bawat dokumentong inilalapag sa mesa. At sa aking pagmamasid, isang bagay ang naging malinaw. Si Cynthia, ang utak ng lahat. Siya ang nagpapatakbo ng kumpanya na parang isang reyna sa kanyang kaharian, habang ang aking anak si Marco ay unti-unting nalulunod sa sarili niyang kasalanan. Dumating muli si Daniel sa kumpanya, o mas tamang sabihin, kinaladkad siya ni Cynthia. Nakita ko siyang pumasok isang umaga. Gusot ang kanyang damit, malalim ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga balikat ay nakayuko na para bang pasan niya ang buong mundo. Hindi na siya ang kumpiyansang lalaki na ngumiti
habang pumipirma sa aking hatol. Ngayon, para siyang isang basag na salamin, isang anino na lamang ng dati niyang sarili. Dinala siya ni Cynthia sa kanyang opisina, hawak siya sa braso, bawat kilos ay kontrolado. Mula sa aking pwesto sa pasilyo, nagpanggap akong nag-aayos ng isang ilaw, ngunit ang aking buong atensyon ay nasa kanila. Pirmahan mo na lang ito, Marco, sabi ni Cynthia. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may diin, habang inilalapag ang isang folder sa kanyang mesa. Tiningnan ito ni Marco na may pagkalito. Ano ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Isang dokumento lang para masigurado ang tuloy-tuloy na operasyon ng kumpanya, sagot ni Cynthia. Ang kanyang mga salita ay kasing kinis ng sutla. Para rin ito sa kapakanan mo, nagalinlangan si Marco. Tiningnan niya ang papel, pagkatapos ay tumingin siya kay Cynthia. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata, isang pagod na hindi lang pisikal, kundi pagod na sa pagtakbo, pagod na sa pagpapanggap. Ngunit sa huli kinuha niya ang pluma. Sa isang iglap, ang aking puso ay tumigil. Dahan-dahan kinuha ko ang aking luma at gasgas na cellphone mula sa aking bulsa, itinago ito sa ilalim ng aking braso. Itinaas ko ito ng bahagya. At sa sandaling idiniin niya ang dulo ng pluma sa papel, pinindot ko ang kamera, isang tahimik na click. Nakuha ko ang larawan ng kanyang pirma, ang imahe ng kanyang pagsunod, ang huling piraso ng katibayang kailangan ko. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung awa ba o galit ang naramdaman ko para sa kanya. Siya ay parehong kriminal at biktima. Isang taong naligaw ng landas dahil sa kasakiman, at ngayon ay bilanggo na ng babaeng minsan niyang pinili kaysa sa akin. Ang larawang iyon ang nagpatunay sa lahat na ang kanilang panluloko ay aktibo pa rin, na ang kanilang kasamaan ay nagpapatuloy kahit na sa kanilang paniniwala ako ay abo na lamang. Sa gabing iyon, nang bumalik ako sa kubo, ipinakita ko kay Mateo ang larawan. Tiningnan niya ito at isang dahan-dahang pagtango ang kanyang naging tugon. Nasa iyo na ang lahat, Roberto, sabi niya. Halos lahat, sagot ko. Ano pa ang kulang? Tanong niya. Tumingin ako sa apoy sa aming fireplace. Ang mga apoy nito ay sumasayaw na parang mga nagagalit na espiritu. Ang makita silang bumagsak gamit ang sarili kong mga mata. Itinaas ni Mateo ang kanyang baso. Kung gayon, kaibigan, sabi niya, maligayang pagdating sa punto kung saan wala nang atrasan. Nag-toast kami sa gitna ng katahimikan. Hindi na ako si Roberto Lopez, ang byudo. Hindi na ako si Manuel Rivas, ang maintenance man. Ako na ngayon ang multo na sila mismo ang lumikha, at ang gagawin ko ay hindi paghihiganti. Ito ay katarungan. Ang bawat pangangaso ay nagsisimula sa katahimikan, isang paghihintay, isang pagpipigil ng hininga. Sa loob ng maraming buwan, ako ang kanilang hinahanting, isang hadlang, isang matandang madaling burahin, pero ngayon ako na ang mangangaso. At ang unang tuntunin ng isang mahusay na mangangaso ay hayaan ang kanyang biktima na lumapit sa kanya ng kusa. Tinulungan ako ni Mateo na ihanda ang bawat detalye. Ang plano ay kasing metikuloso ng sa kanila, ngunit may isang pagkakaiba. Ang sa akin ay hindi naglalayong sirain ang mga inosenteng buhay, kundi isiwalat ang mga nakatagong katotohanan. Dumating ang pagkakataon 2 araw pagkatapos kong makuha ang huling ebidensya. Nagpatawag ng isang press conference ang Grupo Edan. Ang layunin ayon sa kanila ay linisin ang mga malisyosong tsismis na kumakalat tungkol sa kumpanya. Si Cynthia at Marco ay haharap sa mga kamera magkasama upang ipahayag ang kanilang inosensya. Walang mas perpektong entablado kaysa rito. Sa umagang iyon, isinuot ko ang aking uniforme sa huling pagkakataon. Dinala ko ang aking toolbox, ngunit sa loob nito, sa ilalim ng mga tornilyo at martilyo, ay isang maliit na USB. Walang sino man ang naghinala sa matandang maintenance man na nag-aayos ng mga kable sa auditorium. Habang ang mga technician ay abala sa pag-aayos ng mga ilaw at tunog, tahimik kong isinaksak ang USB sa likod ng projector. Naglalaman ito ng lahat, ang mga kopya ng peking dokumento, ang mga recording ng kanilang mga plano. Ang mga larawan, kasama na ang huling larawan ng pagpirma ni Marco.
At ang aking boses, isang boses mula sa libingan. Pagsapit ng 11:00, nagsimula na ang kaganapan. Puno ng mga mamamahayag ang silid. Kinuha ni Cynthia ang mikropono. Ang kanyang hitsura ay perpekto. Ang kanyang boses ay puno ng peking sinseridad. Nais naming pasalamatan ang inyong pagdalo, simula niya, at upang pabulaanan ang mga walang basehang akusasyon na ipinapakalat laban sa amin. Si Marco ay nakatayo sa likod niya, halatang kinakabahan. Namawis ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga mata ay umiiwas tumingin sa mga tao. Inanunsyo ng moderator ang isang maikling presentasyon tungkol sa kasaysayan ng pamilya Lopez at pagkatapos nagsindi ang malaking screen. Una, isang itim at puting larawan ko. Pagkatapos ang tunog ng aking boses, malalim at mahinahon na parabang isang alingawngaw na bumabalik mula sa kabilang buhay. Magandang hapon sa inyong lahat, sabi ng boses. Kung pinapanood ninyo ito ay dahil nagpasya na ang katotohanan na magsalita. Hindi lahat ng kamatayan ay aksidente. Ang iba ay mga plinanong katahimikan na puno ng bulungan ang silid. Si Cynthia ay natigilan. Si Marco ay umatras ng isang hakbang. Sa screen nagsimulang lumitaw ang lahat. Ang mga dokumento, ang mga bank transfer, ang mga peking pirma, ang mga recording ng kanilang boses kasama na ang sa abogado. Bawat linya ay isang saksak. Ang mga mamamahayag ay nagsitayuan, itinutok ang kanilang mga mikropono at kamera. Sinubukan ni Cynthia na ngumiti. Ito ay isang paninira lamang, sigaw niya. Ngunit pinutol siya ng boses mula sa recording. Sa pamamagitan nito magiging akin na ang lahat. At kapag lumitaw ang matanda, wala na siyang ni isang sentimong makukuha. Sumabog ang silid. Nanginginig sinubukan ni Marco na patayin ang projector, ngunit nagpatuloy ang presentasyon. Ang huling slide. Isang kamakailang larawan ko kuha mula sa kubo, nakatingin sa malayo. At isang huling teksto, buhay si Roberto Lopez. Ang kaguluhan ay naging agaran. Pinalibutan ng media ang mag-asawa. Sinubukan ng mga gwardiya na putulin ang transmission, ngunit huli na ang lahat. Ginawa na ni Mateo ang kanyang bahagi. Ang signal ay live na ipinapalabas sa internet. Sa loob ng ilang minuto, alam na ng buong bansa na ang patay ay nagbalik. At ako, mula sa isang madilim na sulok ng auditorium, dahan-dahang inalis ang aking sombrero. Sa isang iglap, itinaas ni Marco ang kanyang tingin at nagtama ang aming mga mata. Ang kanyang mukha ay namutla, hindi siya sumigaw, hindi siya tumakbo, wala siyang sinabi. Naintindihan lang niya at sa katahimikang yon, alam kong tapos na ang aking misyon. Ang katarungan ay naibigay na. Ang katahimikan sa kubo pagkatapos ng gabing iyon ay kakaiba. Hindi ito ang katahimikang sanhi ng kalungkutan, kundi ng kapayapaan. Pinanood namin ni Mateo sa balita ang pagbagsak ng imperyong binuo ni Cynthia at Ramiro, ang mga arrest warrant, ang mga nakapirming bank account, ang iskandalong gumulat sa mundo ng negosyo. Ako si Roberto Lopez ay isang alamat, isang multo na nagbalik para singilin ang mga may utang. Sinabi sa akin ni Mateo, sa malaot madali, kailangan mo siyang harapin. Alam ko, pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag dumating ang sandaling yon. Hindi ko na kailangang hanapin siya. Siya ang dumating sa akin. 2 araw pagkatapos ng press conference, isang kotse ang huminto sa harap ng kubo, si Marco. Pumaba siya ng dahan-dahan. Wala na ang mamahaling damit, wala na ang kayabangan. Ang nakatayo sa harap ko ay isang lalaking wasak. Dad, sabi niya, ang isang salita na tumagos sa akin na parang kutsilyo. Matagal ko na itong hindi narinig. Hindi ko alam kung darating ka. Sabi ko, iniwan ang kahoy na aking sinisibak. Ako rin, sagot niya. Humarap kami sa isa't isa, ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat kaysa sa lahat ng nangyari. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Tanong niya. Para makita kung hanggang saan aabot ang iyong katahimikan, sagot ko, nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko, Dad, si Cynthia. Huwag mong banggitin ang pangalan niya, putol ko. Huwag kang magtago sa likod niya. Yumuko siya. Gusto ko lang ayusin ang mga utang magsimulang muli. Kinumbinsi niya ako na
Maiintindihan mo na hindi ka masasaktan. Itinaas ko ang aking boses, at ang pagpirma sa aking kamatayan ay bahagi ng pag-intindi na iyon? Nanginig siya. Hindi ko alam na iyon, bulong niya. Akala ko mga papeles lang. Ang mga papeles ay laging nagsasabi ng totoo, Marco. Ang problema ay kung sino ang pumipirma sa kanila. Dinala niya ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam na mabuhay na may ganitong kasalanan. Alam na alam ko, sabi ko ng mahina, ang kasalanan ang tanging naiwan sa akin noong namatay ang nanay mo. Tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon, diretso sa aking mga mata, at doon nakita ko ito. Pagsisisi, takot, at isang kalungkutan na napakalalim na sa isang iglap, halos mapatawad ko na siya. Umupo kami sa beranda. Mahabang nagsalita si Marco tungkol sa mga panggigipit, sa mga utang, sa manipulasyon ni Cynthia, sa takot na mawala ang lahat. Nakinig lang ako. Nang matapos siya, nanatili akong tahimik. At lahat ng iyan, sabi ko, ay dahilan para subukang burahin ang sarili mong ama? Hindi, pulong niya. Pero iyon ang ginawa ko. Dahan-dahan akong tumango. Hindi ko ito plinano para ipahiya ka, Marco. Ginawa ko ito dahil kailangan kong makita kung ang anak na pinalaki ko ay nasa loob mo pa. Kung ang batang iyon ay marunong pa ring makaramdam ng hiya. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Umiyak siya. Araw-araw ko itong nararamdaman, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikpi. Mula noong napanood ko ang conference na iyon, mula noong narinig ko ang boses mo, hindi na ako nakatulog, hindi na ako nakakain, hindi na ako nagkaroon ng kapayapaan. Hindi ko na nakita ang traidor, nakita ko ang isang sirang tao na ang aking mga pagkakamali bilang ama ay nakatulong din sa pagbuo. At ngayon, ano ang gagawin mo? Tanong niya. Wala, sabi ko, wala na. Sinira mo na ang sarili mo, ang batas na ang bahala sa natitira. At ikaw? Nakuha ko na ang kailangan ko. Tumayo siya. Hindi ko alam kung paano mabuhay ng may ganito. Matuto ka, sagot ko. O mamatay ka ng totoo, pero kung pipiliin mong mabuhay, gawin mo ng tama. Hindi para sa akin, para kay Sofia. Ang pangalan ng aking apo ang nagpanginig sa kanya. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Dahil lolo pa rin niya ako, kahit na nakalimutan mo. Umiyak siyang muli. Dinala ko siya sa isang psychologist. Lagi kanyang napapanaginipan. Sinasabi niyang tinatawag mo siya mula sa isang sunog. Siguro nga, bulong ko. Siguro sinusubukan kong gisingin siya bago maging huli ang lahat. Tumingin siya sa akin na may desperasyon. Mapapatawad mo ba ako? Hindi iyan nakasalalay sa akin, sabi ko. Kanino? Sa panahon at sa taong pipiliin mong maging bukas. Umalis siya nang dumidilim na. Ang tunog ng kanyang kotse na papalayo ay humalo sa huni ng mga kuliglig. Pagod na pagod ang aking kaluluwa, ngunit magaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala nang galit. Tanging isang kahungkagan at isang maliit na binhi ng kapayapaan. Ang katarungang hinanap ko ay hindi pala sa korte matatagpuan, kundi sa isang tinginan sa pagitan ng isang ama at isang nagsisising anak.